Ayun, sir. So, record ko to para lang may reviewer kayo. So, yung goal natin, sir, sa session ngayon, ito po, ni-rename ko na siya. Ito po, para po pwede ko rin siya makita. Tapos ito, pwede niyo to i-edit. So, ngayon, ang gagawin natin is magsaset tayo ng growth plan nyo. Ano ba yung target kita nyo per day, per month? Magkano yung capital nyo? Tsaka ano yung risk nyo per trade. So, kasi maganda Okay. yung nasa set. Nakikita nyo to, na-visualize nyo yung posibleng mangyari sa account nyo if susundin nyo lang po siya talaga. So, kagaya So, po, yeah. interactive tong Excel file, parang Excel file, ano? Opo, ano siya, naka-script. Ito lang i-edit nyo. Tapos ito automatic mag-change siya. So, first question, sir, magkano ba ang inyong initial balance for your manual trading? So, pwede Sa kita yung ngayon, sige, sa ngayon siguro, at least meron akong $150 so far pa lang. 150. Kasi nga, oo, kasi nga start ko pa lang. So, Tapos, ano po yung goal nyo for 1 month? ah, Or kahit goal nyo lang, magkano yung goal nyo sa account na yan? Gusto nyo for, ba maging, ano yan, kapalit ba yan ng ano nyo, monthly income? Kasi pwede yun. Posible oo, maganda, ito, di ba? if you will do the compounding plan. Like for example, Ah, gawin nyo siyang maybe. one, Understand naman na medyo long term to so, Mhm. pero magandang goal yun. Mhm. Ano yung gusto nyo po i-goal? Like baka 100% gain lang muna, ganyan. Madoble na. Ah, yeah, siguro nga dahil maliit lang yung starting, yung madouble lang siya in a certain period of time, ay di naman din ako concerned kung kailan. Pero kung mas mabilis, mas maganda syempre. Ayan. Then, So kung that's, goal natin is 300, gawing $300 siya, with yung risk nyo po is, magkano yung willing nyo i-risk per trade? 1 o 2%. Ang recommended is 1% per trade. Kasi, for mm, example, you risk, kailangan yung matalo muna ng 100 times bago mo sunog yung fund mo. So, pag sinabing 1%, meaning you are risking $1.50 kada trade. Gets niyo po to? 1 point, ulit. $1.50 per trade. 1% if you risk 1% Okay. ng Okay. capital. So, kailangan natin maging malinaw sa inyo, sir, magkano yung target risk magkano yung risk at reward mo kada trade. So, makikita mo yung ah difference niyan kapag kunwari 2%. So, for example, ito 1%. Ang TP mo is 150 pips. Ang SL mo 150 pips. So, ibig sabihin, you're risking 1% to gain 1%. 1:1 ang tawag doon. 1:1 risk to reward ratio. So, if Mhm. yan ang sinet mong TP, you need 71 successful trades to reach that goal. Okay. Pero, kunwari, scalper ka lang, kagaya sasabay ka lang kay Abdallah, usually 10 pips lang siya, 5 pips. Mm. You're Mm. risking 10, 10, 10. Ayan, Mm. same din, pero mas malaki lang yung lot size. So, ngayon, nagva-vary yung lot size na ite-trade natin base doon sa sinet nating SL or TP. Pakikita ko sa inyo. Dito kasi, sir, nakita nyo, nung naging Mm. ang SL natin 10 pips lang, pwede kang mag-trade ng 0.02. Kasi Okay. 10 pips lang. So, Mm. kahit na 0.02 yung tinrade mo, ang talo mo lang dyan is 1.50. Gets Mm. nyo? Alam nyo agad, okay, pag nakita ang SL ko, tanggap ko 150 yung talo ko. So, Okay. pag Mm. tinaasan mo yung risk mo, ginawa mong 5%, okay, ang talo ko 7. Pero dito yung mahalagang column, ito yung potential reward. Ito na yung compounding plan. So, kaya ko
sinasabi na kailangan yung malaman muna yung risk nyo per trade kasi para dapat consistent. Ganun lang yung alam nyo na yun yung pwede nyong matalo for the trade. Mm. Yeah. Yung kagabi kasi, nagulat ka, $80 yung talo mo because na-skip nyo Kaya, yung process na yun. Hindi ka kaya aware. nga. Okay, kapag pala ganito yung binagsak, ganito pala yung talo ko. Okay. Mm. Mm. So, para lang ma-understand niyo yung ano ba yung kahalagahan ng PIP plan, ng PIP, ng stop loss. So imagine sir, if ang i-risk mo per trade is 5%, meaning willing kang matalo kada trade ng $7, ang potential reward mo is $7 din. You only need 16 trades to reach that goal. Mhm. Wala pang Mhm. 1 month, kayang-kaya mo na siyang madoble. So what if Oo. sa isang araw, you trade 3 times a day lang? 1, 2, 3. So 16 divided by 3, ilan lang yun? Mhm. Wala pang 4. At least 4, 4, Sayang. 4. So Kung 16 trades or lang. less Paano 5. nangyari yun? Di ba? Paano Straight. nangyaring ganyan lang? Bumasa lang Mm. tayo sir sa 5% Mm. yung ni-risk. So again, we're risking dito, 1:1. So, what if yung take profit mo is 20? Meron kang scalping strategy. Yeah. So, May question lang din ako dito sa tip yeah. plan na 10 at saka 20. Kasi looking dun sa mga pairs ng currency plus gold, for example, magkaiba yung value per pip ng ano. Yung Mm-mm. posibleng yung 10 pip ng Euro USD is hindi ako sure, ano ko lang, 0.01 lang din kunyari yung kikitain mo kumpara sa gold kunyari na yung 0.01 na micro lot mo magiging 0.1 na kagad kung winning yung 10 pips mo for example. So, ano ang Yes. pairs na pinag-uusapan natin dito? Yung pips in general, pare-parehas siya. Ayun, ang pinagkaiba niyan, yung value per pip. So, for example, Kaya nga. kita ba dito? Pwede ba akong magsulat dito? Hindi ako makapagsulat dito. Meron pala. Ganito, may pip calculator pa. Teka, hindi ako marunong mag-whiteboard dito eh. Paano mag-whiteboard dito sa Zoom? Annotate? Nakikita po ba? Ayun na. Sa new meeting workplace. Eto, kita ba, sir? Or, Nakita niyo yung susulat ko? ah, pad F. Mhm. Ayan. So, for example, naku, pips na kasi pinag-uusapan doon, another trading anyway. So, kunwari, paano ko ba siya explain? Sa Euro USD, sa mga forex pairs, yun yung gagawin kong training bukas eh. A-attend ka doon, sir. Sige. Kunwari, 1.0055 yung yung Euro USD, EUR USD. Mhm. So, Mhm. ibig sabihin nito, 5.5, ano yan, pips yan. 5.5 Mhm. pips. Yung ika-fourth decimal, yun yung pip. So, for example, from 1 point ganyan, papuntang 1.0. Ibig sabihin yan, ilang pips to, sir? 5. Bumagsak ng ilang pips to? Ilang pips? Bali point. Ilang pips ang binagsak niya? 0.5 5 pips. lang. 0.5 lang. 0.5 O pips. kapag ganito, sir, ilang pips ang binagsak niya? Ayan. Ano na Ilang, yan? 50. ilang pips O ang 5. binagsak? 5.5. Ay, hindi. Alam ko rin, dapat ng 0. Mhm. Ilang pips po yung binagsak? 5 pips. 5. Opo, 5 pips. So, ganyan pag euro. Yung ika-fourth decimal, para hindi ka malito, i-disregard mo yung last. Ito na lang, yung ika-fourth. So, 5 Mhm. pips yan, 5 pips. Mhm. Sa gold naman, kunwari, 2001,
papuntang 2,000 lang. Sige na nga, ganito na lang. Papuntang 2,000. Ilang pips po yun? Yan yata 10 pips na yan. Nakakalito, no? So, dito, Oo. wait lang. Hindi ako marunong mag-annotate. Nawala yung text. Dito na lang. So, dito po yung, 11 pips, sir. 11 pips Oo. to. Bakit 11 Hanap pips? ko yun. Yung Kasi ito po, Mhm. unang decimal po yung titignan nila. Mhm. Gets nyo? So, ibig sabihin, kumita ka or natalo ka ng 11 pips. Pag sa US 30 naman, iba din po yung nun. Na-sendan ko po ba kayo ng nun? Nabasa niyo po ba yung chat ko sa GC natin about sa US 30 po kanina? Oo, yung kay Abhala. Pinapanood ko na Oo. Ito po sa US 30. Hinahanap ko rin siya actually dun sa Light Finance na interface. Hindi ko siya Ay, mahanap yung US. YM naman po yun. So, chinat ko yun sa Oo. GC, nag-remind ako kanina. Kunwari, US Hmm. 30 or Siya pala yung GC 30 DGIA. or YM. Yan yung mga symbol. So, for example, 33745, ay mali. 33745.8. Ito pong 5, yan yung pip. So, kapag po bumagsak ng ganito, ilang pips po binagsak niyan? 1 lang. 1 pip. So, ang nakakalito dito, sir, yung decimal. Nakita mo, ito yung bago mag-decimal. Yung Mhm. pinakahuling whole number. Sa gold Mhm. naman, yung first decimal. Sa Mhm. major pairs naman, ika. Double. Tapos yung Oo. JPY, nako JPY, hindi kasi ako nagtitrade ng JPY. Sabay. Kaya nga. Hindi ko lang alam yun. Hindi ko siya dito. Mhm. Anyway, meron tayong calculator dyan. So, yun yung i-share ko din sa'yo para hindi ka malito. Yun nga. Ito lang tandaan mo, kapag forex pair, ika-apat na decimal, gold, Decimal. unang decimal, yung US 30, yung unang whole number. Yun yung pip. Last At, whole number before the opo. decimal. At Okay. magkakaiba rin sila ng pip value. So, Kaya nga. siya may computation pa doon, pero may calculator naman. I-off ko lang yung Mhm. na dito. May calculator naman tayo. So, papakita ko yun later. Dito muna tayo sa goal nyo. Kunwari, sir. Paano Mhm. ko ito burahin? Yan mo na nga. So, na-imagine mo to, sir, nung nag-adjust tayo ng TP, kanina, nung 10 TP mo, 10 TP pips, tapos 10 SL pips, 16 trades to reach that goal sa 5% risk per trade. So, for example, high risk trader ka talaga, gusto mo ganyan. Yun nga lang, Mhm. um, 20 trades, game over ka na pag 20 na sunod-sunod na talo. Pag Kaya nga. 5%. So, pag Mhm. 2%, 50 trades. So, ang game Mhm. kasi dito pahabaan. Pero, yun naman ang advantage pag high risk, makaka-ROI ka agad if tama yung mga trade mo. Kagaya Mhm. nito, if i-increase natin, gawin natin ang risk to reward mo is 1:2. Yan. Naging 1:2 yung dito kasi nilagay natin, we're risking 10 pips to gain 20 pips. So, paano naman Mhm. kapag kay Manara, usually 1:3 ang risk reward doon. So, you're risking 1% to gain 3% or you're risking 5% to gain ilan? 15%, di ba, sir? Gets mo to? Mhm. So, Times 3. kaya, nung makikita mo dito na, okay, pag pala nag-risk ako ng 5%, 6 trades lang, bawi ko na agad yung puhon, yung naka-ROI na ako agad. If tama yung mga trade mo.
Paano kung hindi? binanggahan. Kaya nga eh. Ayun. So, kapag scalping, sir, yung ganito, usually kaila Abdala sa US 30. Minsan, mas malaki yung SL niya. Minsan 10 to 20 pips yung SL niya. Pero lagi siyang 100% winning rate. So far, mula na Sige. nag-join ako, nakikita ko 100% talaga. Ang nagiging Mhm. um, problem lang ng mga newbie is malaki yung spread kasi they're trading sa cent account. So, you should use ECN. Mhm. Okay. So, sir, check nyo to if kung hahabulin nyo po yung 5% na gusto nyo kumita agad ng mabawi agad, tinaasan nyo ng 5%, kailangan Mhm. handa ka na matalo ka ng magkano? 7.50 per trade. Yung Okay. parang okay lang yun. Kasi pag kumita naman ako 22.50. Mhm. So, sa next Mhm. trade mo, kunwari, ito, tinrade mo to, ah, loss agad. Mhm. Matik, mababawas po dito. Mhm. Okay. Na-move siya, Diyan. naging ka-8 trade mo siya mababawi. So, kapag kunwari Oo. nag-win ka dito, ayan, mag-update siya dito. Ito na yung new balance mo. What if, Okay. di ba risk to reward ratio na sinet natin dyan, 1:3? So, ngayon, sir, what if, ang ginawa mo, instead of 188 sana yung kita mo, hindi mo hinintay na matipihit ka at 24% gain. Masyado ka, Close ko agad. na-close mo ng maaga, naging 180 lang. Just record yung Okay. exact na naging balance here and Okay. automatic mag-compute yan. Ito yung Mhm. naging growth mo, 9%. So kung kunwari ang 170 lang yan, Mhm. ay, ayan, mag-a-adjust siya. So what if kunwari, sir, natalo ka ng isang beses, dal- tat Ah, tatlong beses, excuse lang ano. yes po. Excuse lang. Balikan natin yung pinaka first loss. Oo. Yung pinaka first loss mo, balikan natin. Sige, yung okay lang doon sa chart na yun kanina. Ito po. Yung first loss, di ba? Yung first trade loss ka agad. Opo. So, Teka lang, sir. magbabago agad I-clear ko lang to. calculate. Yes po. Sige. So, doon pa lang magbabago na kagad ang calculation mo ng percentage dahil nabawasan na yung fund mo. Hindi Yes. ka na 100, magkano ba tayo nag-start? 150. Eh, Mm-mm. natalo. So, kung minus 7.5, so So, pag nag-minus to, 143.5. sir, ang mangyayari 142.5. So, diyan na ulit magsisimula yung another calculation 5% ng nito. Yes. 5%. Pansinin mo to, sir, tong column na to. Kanina, if ang naging new balance natin ay 172, kung natipihit ka at 15% gain, ito yung Mm. new balance nyo. So, kaya Mm. yung 5% nito is naging 8.63. So nagko-compound din yung pati yung Oo, place compounding mo po. ng oo. Opo. So, kapag po Mhm. kunwari, teka lang, baguhin natin, hindi kasi to recommended. Let's say 2% na lang. Mm. So meaning din dito sa mga calculation na 'to, hindi ito, kasi kung minsan siyempre 'di ba, puwede kang makapag-trade ng maraming pairs at the same time. So talagang isa lang pair lang muna itong pinag-uusapan natin. You can trade multiple accounts, pero mas maganda, stick ka lang sa 1, 2, maximum 3. Na pairs. Iiwasan natin yung mga overtrade. So, ang maganda, sir, simulan mo kay Abdala. Ano lang siya, mga 1, 2, or 3 times lang mag-trade yan per day. Tapos pwedeng mamili Mhm. ka, mag-gold trade ka din. 'Di ba nakakatanggap tayo ng mga signals o si gold. Mhm. Tapos gusto mo Mhm. mag-manara, kahit isang manara lang. So, yun yung i-assess mo. Ano ba yung gusto mong i-trade? Ano ba yung magiging diskarte mo dito sa account na to? Pero Pero maganda, kung may isang account ka lang talaga, medyo masisira nga yung diskarte mo ng
calculation nito. Kasi Ay, let's say nagbigay na signal si Manara, si Abdallah, plus oo. yung ibang trader. So, tatlong trade yun lumalabas sa isang session. Yes. So, kaya kailangan nyo pong i-calculate yung risk nyo per trade. So, kaya tayo nagsisimula dito, kailangan, kunwari, ang goal mo, makapag-trade ka ng 3 times lang. So, pwede mo, kung tigo 1% per trade, so that's 3, tat, 3% kung puro loss yung tatlong yun. Kapag ang target mo na pwedeng matalo for the day is 5%, meaning pwede kang matalo ng sunod-sunod ng 5 beses. Kaya yun nga, Mm. ask yourself how much you are willing to risk. Mhm. Tapos doon papasok yung risk to reward ratio. Kasi Mm. it's okay na matalo kapag yung reward Mm. naman natin mas malaki. Mas malaki. Mm. Kasi usually, ang newbies ang nangyayari po, mas malaki yung risk or di nila alam yung risk tapos yung reward, maliit lang. Gets nyo po? Okay. Ang Mm. nangyayari, ganito siya. Yes, kumita ako ng, let's say yung trade mo kagabi, ang pinindot mo sell pala. Buy. As, di ba Buy ang nakabay ka? napindot ko. Kung ang Oo. napindot mo sell, meaning kumita ka ng $80 sana. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Ang laki agad ng kita mo. No. Pero hindi ka aware sa yung Nangyari. $80 din pala yung talo nun. Kaya po tayo may Oo. growth plan para makikita mo yung posibleng mangyari. Kasi dito, sir, pwede mong paglaruan yung nangyari kagabi. Mm. Mm. So, kung kunwari na loss ka ng -80, record mo. Yan yung nangyari. Yan yung totoong nangyari. Okay. Nangyari, Mm. 250. Mm. So, nung nilagay mo -80, naging 170 siya. Magkano nga ba yung fund mo, sir? Actually, nag-start yun ng 250. Mm-mm. Actually, nung nangyari yun, yung kinukwento ko sa'yo, munti ka nang ma-wipe out talaga yun. Margin call na actually, nagpipink na. Pero hindi pa nagko-close ng mga trade. Oh. So, inagapan ko kagad ng revenge trading, ng scalping at revenge trading, hanggang sa na-minimize ko na actually may mga nakabukas pang trade, so hindi mo talaga masasabing 80 lang yung losses ko pag nag-start ulit yung market by Monday. Pero so far, naibagsak ko nga, at least naka-recover ako din sa na 80 so far ang losses ko. Umabot talaga yun ng na 200 actually kung iano mo talaga, kung Oh. yung nakapagtuloy-tuloy. Yung active pa yung lahat ng trades, ika nga. Ganun, nangyari. Oh. So yun, at least na-experience mo na yung mga worst case scenario sa trading. At least nga Kaya hindi nga, eh. na work out. Kaya, Kaya um, bawi ko. babalik tayo sa pagsiset ng goal, ng Mm. target mo. Tapos, ito po yung kailangan yung gawin. Journal. So, ito Okay. yung growth plan, yung ginagawa natin. Kasi gusto ko, kung mapaintindi sa'yo na, sir, hindi mo kailangan mag-risk ng 5% per trade. Kahit 2% lang or 1%. Tapos, Mm. mag-stick ka sa 1:2 risk-reward ratio, you only need 18 trades. Kapag Mm. 1:3, you only need 13 trades. Kahit gawin mo tong 150, kung day trader ka, tapos 250. Mhm. 1:3. Actually, yun nga sana rin ang talagang gusto kong matutunan. Yung tipo bang, let's say, pagising sa umaga, kunyari, example lang naman hindi naman necessary. Dahil siyempre may work, hindi mo maharap. Yung position ka lang sa morning, confident ka man o hindi, pero kasi sa analysis mo, itutuloy mo. And then later, siguro balikan mo na lang pag-uwi, later on sa gabi. Kung may Mm-mm. losses man, okay lang. Ganun. Mhm. Yan. Yung sinabi niyo, sir, posible yun. So, kaya nyo aaralin yung mga nasa loob ng masterclass. A-attend kayo sa session kasi pag natutunan mo yung basic support and resistance o kaya yung
yung ICT or SMC strategy, ayan, pwede Mm. kang makapag-analyze sa morning. And for example, ito yung current na, ano, 'di ba? Presyo ng gold. Mm. So, yung Mm. basic concept lang ng support and resistance, buy ka sa support, sell ka sa resistance. Gets? Mm. So, Mm. doon pa lang, sa unang pagtingin mo pa lang sa chart na to, pwede mo na siyang i-plot. So, ibig sabihin, kunwari, gusto mo mag-buy around this area, pag magbabuy ka dito, o kaya gusto mo banda dito lang, dito ka magbabuy, tapos dito ka magsesell, ikaw magpa-plot saan ang SL mo. Hanggang saan ba Mm. possible bababa siya? Kasi base sa previous na nangyari, umabot siya ng dito. So most probably bababa siya hanggang dito, no? So parang bibigyan mo ng room yung price huminga pababa. Gets? Mm. Kasi Pero pwede kung bababa muna. pero kung susundan ko itong ginagawa mo, trading view ba 'to o ano, Mm-mm. nasusunod pa ba yung risk reward ratio na pinag-uusapan natin kaninang 10 to 20 pips lang yung loss and losses, risk and reward mo? Ano siya, Kasi yun kung yung growth plan, tapos sa recording tayo mag-a-adjust. So for example, sa sinet mo na to, nakita mo na ilan ang risk to reward? 1.64. 1.64. So ang gagawin mo, sir, dito sa compound plan, so for example, magte-trade ka na. Ang ilagay mo dito, 1:1.64. Mm. Automatic, nag-adjust yung potential reward mo. Mm. So kapag Okay. nag-risk ka ng $3, ang potential reward mo ay Or 4.92. So pag natalo okay. ka, $3 lang. Pag panalo ka, Mm. pinindot mo yung win, automatic Mm. nag-adjust. Okay. O minsan, di ba, meron tayong kaltas kapag sa ECN, kaltas yung kada trade. Oo nga. So dito Oo. mo ilalagay yung actual balance. Kunwari, ang naging ending balance mo lang 154. Yan, lagay mo lang, automatic mag-a-adjust siya. Tapos lagay mo kung Okay. anong pair yung tinrade mo, kunwari gold, XAU. So ito yung assignment mo. Pwede mo siyang i-backtest. So ito pala, Okay. pwede kang mag-aral na mag-backtesting. So, pupunta ka sa, pwedeng kay Manara or kay TradingView, i-backtest mo yung strategy. So, dito muna sa basic na to, for example, sa example natin to, nag-plot ka here, dito yung SL mo, dito yung TP, pwedeng hindi ka naman talaga nag-trade. Pinlot mo lang. Pero, Mhm. ang pwede mong gawin, sir, pwede mo na siyang i-record. Ganito, pinutin mo tong screenshot, tapos copy link. Yan. Kunwari natipihit na yan. O kaya kunwari nandito siya. Natipihit na yan. Copy link. Take a snapshot. Copy link. Okay. Tapos pumunta ka sa growth plan mo. Na to. Support and resistance. Support SNR. Date niyan, October 5. Pips mo, i-record mo ilang pips. Ilang pips. 4 point. Ilan yan? Nasa baba. 167. 1,672. 1.6. Nalilito ako dito sa trading view. Teka, naman akong i-compute na. Ilan yun? 2641, 6 minus 632. 2,632.308. Halos 50. Ulit. Ulit. 6416 minus, itong red, nakikita niyo itong red. Yung 641 pala yung price. Yung entry price. Ayun, tama. 167 67. pips. So, disregard mo yung huling, ano po, pipet ang tawag po dyan. So, 168 pips po yung SL mo. So, yun, Okay. 167 point The something. same, the same ba siya sa sa MT4?
Sa Kasi kung MT4, kunyari hindi ako gumagamit ng ng trading view at mano sa man naman i-compute. Like, okay. actually, dito may calculator din eh. So, for example, nilagay mo, nag-enter ka ng, nag-enter, malalobat lang. Dito, sir, nag-enter tayo ng 2641.62. Lagay mo dito, 2641, ganyan. Tapos, kunwari, buy order. Mhm. Magsasuggest po yung column na to ng um, price base dun sa sinet mo kaninang pips. Kunwari, 50 pips, Okay. SE. Pero hindi ito yung ginawa mo for that trade, di ba? Ang gusto natin, malaman ilang pips. So, dito natin Mhm. paste ano yung TP. So, yung TP niya, 2669. Lagay mo dito, 2669. Automatic na compute niya. So, dito naman Okay. yung SL niya, 2624. Lagay mo dito, 2624. So, na-compute niya, 280 pips. Ito naman, 170 pips yung SL. Disregard mo yung last na number. Pag Okay. gold, yan, nakakalito to. Mhm. Ito kasi binibilang niya to base sa yung kagaya sa trading view, yung computation niya. So, Mhm. ito naman, yung column na to, sir, ang sinasuggest naman nito, base sa kung ano po yung risk-reward ratio. So, for example, 1:1 ang risk-reward mo. Ito daw yung TP at SL mo. Pag 1:2, Okay. nag-a-adjust siya. Pag 1:3, nagsasuggest po siya. Kaya nang i-copy paste ko sa bago Oh, mag-place ng trade. opo. So, ang pinapractice natin, sir, kung ba't ko kayo gusto mag-journal para na, yun nga, napapractice kayo mag-compute ng pips, magsukat, mag-plot ng trade. Tapos kapag kunwari, ito nga, i-record natin, ito yung kunwari naging trade mo, i-click mo lang tong copy link, Okay. pag pumunta ka dito, you can post here. Ito pwede mong dagdagan. Ang screenshot. Wala kasi siya. Pag pinis mo dyan, pag pinindot mo po yan, automatic makikita mo na, ito pala yung naging trade ko. Okay. So, dito, pwede ka kasi actually mag-backtest. Um, Pwede ka mag-backtest, Meaning replay ba, kapag i-connect ko yung ko dito sa trading view, yung account ko? pwede kang magkaroon na mag-open ng trading view. Mas maganda mag-analyze sa trading view. Maganda din yung Pero kay hindi. Hindi ka dito magte-trade. Ano lang to for pag-analyze. Tapos yun nga, pag backtest ng strategy mo. So for example, Okay. gusto mong mag-backtest, pwede mong ano, pwede mong Pero, pag-practicean yung strategy mo. Yes mm, po? pero question na, di ba? Halimbawa, nasa live trade ka na, nag-analyze ka dito, moving yung market. So, hindi ba masyadong tawag doon? Kasi nga, moving yung market, nag-analyze ka, certain ah, price doon sa pairs na pag-start mo ng trade, iba na yun. Di ba? Hindi natin alam kung na-late na ba ako o early pa ako doon sa trade na yun or exacto. So, di Let's ba say, sir, magkakaroon dito ng conflict let's ika say, nga? sir, sumabay ka kay Abdallah. Wait lang Mm. maingay lang yung anak. Dadang, may kausap ako. Wait lang, sir, yung anak ko, wait lang. Sige lang, sige. Ano yun? Humingi ng biskwit. Cute. Ah, ayun sir. Balik kung kunwari, may mga time naman kasi talaga na hindi mo masusunod.
Okay, so ito, for planning siya. Ngayon kung Mm. kunwari, hindi siya nasunod, dito siya, ito yung shortcut, i-record mo yung totoong naging resulta. Kunwari, sa trade na to, naging ano ko hindi, ito sana yung goal, pero ang nangyari, naging back to 150 ako. Just record. Mm. Yung, kunwari, hindi mo na pagplanuhan muna, na kapag, ano ka, nag-trade ka, biglaan. Baka kunwari, yan yung Mm. pinractice mo. Record mo lang. Tapos dito, i-note mo, kunwari, traded while multitasking or no trading Mm. plan. No trading Mm. plan. Nag-execute ka. Parang mare-review mo, kaya pala ako natalo dito kasi hindi ko siya gano'n napagplanuhan. Pumasok lang ako bigla-bigla. Gets mo siya. Yun yung purpose po nito. Mm. Kunwari, own Mm. TA. Yes. Diary talaga 'to, diary. Kapag yes, kumbaga, 'di ba nasa school kayo, sir? Ito yung ano natin, project, yung quiz, assignment, thesis. Mm. Para Mm. nalalaman nyo na nag-grow ba talaga kayo, may natututunan ba tayo, ganyan. Asan ba tayo nagkamali, ano yung dapat baguhin. So, kagaya nung kausap Mm. ko kayo kanina, hindi kasi kayo nag-set ng SL, nag-floating trade kayo ng 200. Pero, di ba, kung umpisa Mm. pa lang, napagplanuhan niyo yung trade nyo, naihanda nyo Mm. na, alam nyo ilan ng pips, ang SL, ano yung TP, kailan ka mag-exit, nakita mo sa chart na, okay, dito yun eh. Dito yung ano mo, Mm. no? Dito ka sell ka ba, buy? Nag-buy ka, no? Nag-buy po. Okay. Nag-buy ka dito. Kaya lang bumagsak. Saan ka nag-buy siguro banda dyan? Banda siguro diyan sa may So, 2667. 2667. Dito ka Oo. nag-buy. Oo. 667. Oo, Ay, talagang by the way, nagulat ako nang bumagsak ng pag ano diyan. double click, by the way, sir, pag double click mo to, yan, pwede mo i-adjust. Mm. 2667. Tapos dito, pwede mong ilagay yung mga gusto mong TP. Kunwari, TP mo 2668. SL mo, 2644. Makikita mo, yung ano ko pala, yung TP ko pala, masyadong maliit sa Mm. risk niya. So, kung dito ka, sir, pumasok, tanong ko lang, may idea ka ba kung saan ka di ba wala pa kasi nag-try ka lang, tama? Talagang Actually, pag-try ko, kasi normally naman sa MT4, pwede mo lang itarag yung stop loss and ano stop loss at TP mo di ba? Yun nga, pag-click ko, biglang bumulusok na siya bago ako makakilos, ika nga. So, oo. yun ang nangyari sa akin. Maaring, siguro, ang naging reason nyo kaya pagpasok nyo dito kasi papataas na siya. Oo. Akala niyo tutuloy-tuloy. But, kung i-check nyo po, nandito na siya sa tuktok, tuktok, tuktok. So, kaya po maganda rin na ipa-plot nyo kahit natalo kayo. So, pag na-check nyo yung screenshot, after niyang, diba, na-hit yung stop loss, take a Mm. screenshot, copy link, yan, lagay mo dito. Ito yung nangyari. Baburahin mo to. Yan yung nangyari nung una mong trade. Sabi mo, oo nga no, hindi ko natansya. Posible pa nga palang bumaba dito kasi ito yung previous support. Or pues, Mm. posible pa lang bumaba dito kasi ito yung previous na. Kasi nag-ano ka nag-buy ka dito sa tuktok. Ngayon kung naging aware ka na okay, kahit na 10 pips lang siya or kahit 100 pips man yan, kung Mm. proper yung lot size mo, hindi ka kakabahan kahit gaano kalayo yung SL mo. Ngayon yung Kaya nga, kahit pa paano tanong, nabawi ko dahil buhay pa yung account ko eh. kaya, Ganun ang nangyari. yun na lang. Mm. Kaya ito yung next na tanong. So, kung marunong ka ng mag-identify ng entry price mo, SL mo, TP mo, alam mo na Mm. ilang pips, ito yung next step. Dapat marunong ka na nito. So, for example, you have 150, ang risk mo lang 1% per trade, na-identify Mm. mo na kunwari, kay Abdala ka lang sasabay, 10 to 20 pips per trade. So, let's say, kunwari, Mm. 10.
Kaya lang kasi dito walang US 30 Iba computation nito. Ito lang Mhm. just for example sa Euro USD. Sa US 30 meron akong chinat doon. Sa GC natin, hindi ko lang Mhm. ma-i-ano kung ilan yung value. Ano ko ba Per piece. Per pip. Chinat ko dito Kasi ako nagka-calculator lang ako Anyway, sa Euro USD na lang muna tayo. So, Silipin ito natin, sir. silipin ko rin yan. Opo. Try kong ito. Magagawa na lang ako ng slide para nandun lahat ng kodigo niyo. Para pwede niyong No, balikan. mas maganda para din sa mga kasama natin. Opo. So, ito sir, for 115 na balance, risk mo is 1%, SL mo 10 pips, pwede ka mag-trade ng 0.01 hanggang 2 Correct. decimal lang ang classic. Kaya nga, Okay, maganda yata. pag, 0.01 na. pag cent account, you can trade 1.5. Gets? Teka, ba't ganyan ang ano? Di ba dapat ang micro-lot yung 0.01 points? No. Micro lot, meaning yan yung kapag nasa cent account ka or micro account. Ah, Kasi okay. 0.01 is equal to 1.0 ng cent lot. For Mm. example, dito you are trading on a cent account. So, kunwari, ibang account mo yon. For swing trading naman yun. Kasi sir, kapag swing trading, yun yung swing or day trading, malalakihan ng SL niyan. Ah, 100 pips sa mga SL niyan, kila Plutos. Pag pumalalaki ang SL mo, you are not allowed na mag-trade sa ECN or Classic. Bakit? Kasi ganito yan. Hindi ka po pwede 0.0001 standard lot ka lang. So, para makapag-trade ka ng may SL na 100 pips, just like what happened sa iyo yesterday, if nag-trade ka, sir, ng 0.15 cent lot lang, okay, 0.10 cent lot lang kagabi, yung talo mo na $80 sa 0.01 mo, naging ah, $8 lang sana. 8 lang. Oo nga. Kung nag-trade ka ng 0.01 sa cent lot, yung talo mo is $0.8 lang. But because nag-trade ka sa standard lot na 0.01, tapos ilang pips yung drop nun kagabi, ilan yun, 166, mga ganyan. Hindi pala, dito. Malaki yan. 300 pips yun. Kaya nga. Imagine ng 300 pips. So, ilang percent yung ni-risk mo? Oh, kulang pa. 100% yata ni-risk mo dun, sir. So, ganun siya. Gets mo na yung concept po ng yung relation ng risk, ng lot size, tsaka pips. Oo. Nga, Oo. na okay lang, sir, na mag-trade ka ng malakihang pips kung 300. Base sa analysis mo, yung stop loss talaga ay 300. Di ba? Kung pwede naman kasi talagang ganyan yung scenario ng trade mo. Pero yung Tumitingin trade ako mo, dyan sa ATR para malaman ko yung average range, true range niya, yung ATR na indicator. malaki. So, per day na nakikita ko o na natatansya ko kung yung Yung, range per day or per hour. Depende sa time frame na tinitingnan ko. Ayun. Kaya maganda na 1 or 2 or 3 pairs lang tignan mo para makilala mo yung galawan niya. Gaano kataas yung ginagalaw No, na gold. Kasi, para sa pansin ko ngayon, ang tingin ko pinaka-importante niya indicator eh. So, try mo rin yan eh. Baka maituro mo sa mga kasama din natin. ATR. ATR. Oo. Di ko pa Kasi siya nga or na babasa ko average na sa true list. range yung meaning niya. So, kunyari per day, per hour, per minute. Siyempre may 15, may 13 na yan na ganun. So, makikita mo doon yung range ng tips per time frame.
So alam mo ngayon, let's say sa 15 minutes ka mag-trade, magsa-scalping ka, 5 minutes or 15 minutes, alam mo na ito lang yung range on average na tinatakbo ng pair na ito. So Mm-mm. kung, kung akala mo kaya mong makapag-trade ng 100 pips kunyari, sa 15 minutes time frame ka lang pala, alam mo, Oo. malalaman mong imposible pala yung iniisip mo. Na dapat True. pumunta ka sa higher time frame kung Para yun yung makita mo habol. talaga. Mm-mm. Yeah. Oo. Kagaya nito sir, kay Euro, oh. Si Euro, kahit na nasa 4H time frame na tayo, pag sinukat mo yung ilang pips lang to, ano lang siya, ma maliit lang. Hindi siya Mm. kasing laki ng galawan ni ni Gold. Si Gold talaga is Mm. super laki ng galaw niya. Kita niyo ba? Kaya nga. Mm-mm. Ayun. So, balik tayo dito. Kaya ko to pinakita is para lang may idea kayo. Kapag kunwari mga forex pairs to. So, kapag po ang iyong fund is 150 and you're risking 20 na pips lang, you can go for 0.01. Okay. Okay. So, Mm. kapag kay Abdala, ang point 10, point 10 standard lot, katumbas niya ng $0.10 per pip pag US 30. Pag US Mm. 30. Kapag naman Pero, kay Euro, tsaka kay Gold, ang point 10 lot size, ang katumbas niyan ay $1 per pip. okay. $1 per Pero medyo nakakatakot nga yun pagdating na maliit lang ang account mo. Oh. So, magkaiba ang value per pip ni US 30, tsaka kay Gold, tsaka kay Euro. Hindi ko lang Mm. mapakita ngayon sa Light Finance kasi Nung weekends. pinapanood ko nga kanina yung kay Abdala kasi nga malaki yung account niya, $10,000 account yun eh. So siguro nga malaki talaga yung ano niya, pag-place niya ng lots. So kung Mm-mm. kagaya ko, halimbawa, no, sabihin natin 100 lang ang i-risk ko kunyari. So 0.01 nga siguro ko kung siya yung 1. Ganun. Mm. Opo. Okay. Yes. So, ayun. Actually, pwede ka mag-point 01, point 10 kasi maliit lang naman yung SL pips nun. Mm. Yun. Mm. Kaya, identify yourself. Alamin mo, scalper ka ba? Day trader ka ba? Swing trader ka ba? Yan. So, Gusto ko syempre, maging pareho. Gusto ko maging pareho pag uwi ko galing office, kunyari, mag-scout ka a few hours, few minutes. Tapos kung pagpasok naman sa umaga, mag-iiwan ka lang ng position. Balikan mo na lang at the end of the day. Parang gano'n. Yun ang iniisip kong magiging style ko sana. what if, gawin natin, sir, separate mo yung first scalping para di ka malito sa journal mo kung gusto mo or gusto mo isahan lang. So magdalawang journal, parang gano'n. Oo, para mas malaman mo, okay, sa ganitong strategy pala, I only No, need this. ideal nga rin siguro. Pero mangangailangan di ba ako ng dalawang account? Opo, so separate mo lang yung fund mo. Kunwari, 150, 150, 100, 100. Mhm. Diversify. Okay. Okay. Yeah. So, Maganda. para lang natatrack mo yung progress. Okay, ito yung Mhm. account na to. Ang average nito, this is for my scalping trade. Ganon. Although, Mhm. pwede naman, sir, na iba-ibang pair here. Or, basta ka, siguro, sir, hindi ganong nalalayo. Yung, kapag Mhm. dito, kapag yung mga more than 15 na yung SL, kapag scalping, maliliit lang yung SL na pips, di ba? Mhm. Ibang growth plan. So, ngayon, ang gagawin ko dito, sir, is for US 30 muna. Okay. Yeah. Okay. Usually kasi So, 20. mhm. Hanggang ano-anong araw ba yung kay Abdallah na pagtitrade? Everyday ba yan? Pati Friday? Oo, Monday to ano.
Minsan 5 pips lang to. Minsan 5 pips, 7 pips. So, if Sige. you are risking 2% per trade, 5% per trade, mataas yung winning rate niya. Ayan Mhm. lang, sir. Di Mhm. ba? You know, you're risking 7.50. Ah, So, napansin mo to, sir, naging $4 yung reward kasi oo. nag-adjust ako dito. Naglagay ako dito ng value. Kapag Bakit binura meron? ko, magre-reset siya. Hmm, So, kapag okey. kunwari, naging 160, hindi ka sumunod sa plan mo, record. Mas Okey. Ito trade mo yung ako ano ng 'no, 50, record. actual Ito yung value, actual. total lang. Actual. Okey. Actual na Hmm, ginawa mo. Ito yung plano nating gawin. Kaya lang minsan, hindi siya nasusunod. So, record mo yung actual. hmm, okey. Okay po. Practice natin na i-record yung actual. So, medyo nakaka-boring tong part nito. Pero kahit lang yung meron kang isang account, let's say for scalping lang, yun yung i-record mo. 1 to 3 Hmm, trades a day lang. Kung gusto mo okey, maglaro, mag-explore sa demo account, pwede okey. separate. Kaso And yun nga, masayang 'pag papanalo ka tapos laki na dapat ng kinikita mo, demo lang pala. may matututunan ka din nun. Ayun, yun. So, Eh, so yun yung imagine, kaya naatat ako dahil nung una tayong magkakilala, which is ano yun, several months ago na actually yun na nag-start ulit ako trade. Yung demo, yung kinita ko na dapat nun kaya nga more than $6,000 na base doon sa 1,000. Hindi kaya naatat akong magkaroon kaagad ng live account na oh, hindi lang natuloy kaagad dahil yung mga credentials, nandito ako sa ibang bansa, hindi ko maasikaso. So, nagawa ko lang na nagbakasyon ako. Yun na lang. mm, Mhm. ayun. Yun nga yung nangyari, na-atat ka, na-excite, tapos di mo na alam magkano yung SL. Kaya, it's okay na Kaya, naranasan din yun naman. natin lahat yan. Kaya, kino-correct na natin ngayon pa lang. So, yun. Kaya, sir, if you're risking 1:1, if you're doing 1:1 risk-reward ratio, meaning risk ka to Okay. 2% to gain 2%, you only need 32 trades. Si Abdallah nagte-trade Ah, yan every day. mhm. So, Okay. sumabay ka lang dyan, marireach mo yung goal mo. Just Halos stick in a to month, it. no? 100% ng ano. Yes, so Tapos far. magko-compound na siya masundan lang tong growth plan. Yes. So, you have to um follow yung ating sinet na growth plan. Mhm. Proper yung lot size. So, by the way pala, sir, dito, yan yung lot size niya. Base po dun sa sinet nating SL. So, for example, mapapansin nyo dito, pinayagan kanya mag 0.03. Mm. Pag Oo nga ginawa eh. mo tong 100, di ka na yan papayagan. 000. Okay. Pero, if ware, gusto mong yung malayo ang SL, tapos maliit ang fund mo, you can do cent account. So, ilagay mo dito yung figures na pang cents. Kunwari, 15,000 cents siya. So, ibig sabihin, kung you have 15,000 cents, you can trade 0.30 cent lot. Meaning, if Okay. matalo ka ng 0.30 cent lot, that is equivalent to 300 cents risk or $3 risk. Mm. Gets mo po siya? Mm, mm. Yun. Ito bakit 32? Bakit siya 30? Hindi Potential reward. Eh, kasi nilagay ko 10. So, ang TP mo, kunwari, ayun, tama na siya. Nakita mo, sir? mm, mm, Bali, i-change mo yung value. So, i-times 100 mo kasi cents. But for US 30, since scalping uses a larger lot size, pwede ka naman po mag
ECN account sa 150 mo. Pero Kaya, medyo dito sa part na to ng summary, medyo fixed to di ba? Dahil nandito yung main account mo kunyari na initial balance, tapos nandito yung account goal mo, yung plan mo na winning profit na pips tsaka loss. So everyday pwedeng magbago-bago yun, di ba? So let's say kagaya dun sa compounding plan, ah pwede kang mag-goal ng 20 pips kung sa tingin mo ano. So paano ngayon yun? just record Yeah. lang po dito sa actual. Kasi matik mag-a-adjust po siya. Kunwari, biglang naging 150 pip lang yung kita mo. Dito, 155. Dito, 160. Automatic Mm. mag-a-adjust yan. Pag pinindot mo to, Okay. nag-update siya. Okay. So basta doon hindi na babaguhin yun. Mag-establish lang ako doon ng ano, target pips. Opo. Actually, pwede mo rin tong baguhin kung gusto mong magka-idea ka, ano yung proper lot size for my stop loss. So, dito, Okay. okay, pwede pala ako 0.02. Kapag pala 30, pwede pala ako, dapat 0.01 lang pala. Kapag Okay. 10, 0.03 pa rin. So, syempre, depende rin sa pair. Basta, Pero dahil dito ano pa, syempre blank pa eh. Pero let's say nakaka 1 week na ako. Syempre may mga value na yan, di ba? So every yun time na yung, kailangan mo yun i-record. So, by Monday, make sure you have to record. Okay. Kahit Sige. isa, dalawa. Kasi yun yung assignment mo. Dapat, Mm. explore mo, marunong ka, ano ibig sabihin itong risk-reward? Ano ba yung, Mm. anong strategy na will work for you? Tsaka kasi pala, I forgot to mention, dito po, sa journal, matatrack mo anong strategy na will work for you. Kunwari, dito, M1 scalping, dito, M5 Okay. scalping, dito, Okay. manarabat, dito, butterfly, ganon. Mm. Tapos parang makikita mo sa summary, okay. Yung pala yung maraming winning rate ko. Mas marami akong wins doon. Gets? Talagang per trade tong ano no, itong listings Oo. na ito at hindi per day. Talagang per trade. Per trade, per Well, trade. Yun. And okay. then, another po pwede mong pag-practicean para hindi ka maghintay ng actual na sessions. Ang pwede mong gawin, ganito naman. Sa trading view, kapag kasi meron kang, kailangan pulahin ko to. Sa trading view kasi, pag pwede ka mag-backtest. So kapag po maka-premium ka, pwede ka mag-replay. Like, kunwari, ipuputulin ko to. Yan. Hindi ko pa nakikita kung ano yung nangyari. Tapos pag pinlay ko Yun to, yata yung ginagawa ni Abdallah sa video eh. Replaying. ganun. Para mapagpa-practicean mo, nung nakita mo to, okay, mag-ano ako, magpa-place ako ng order. Ipipindutin mo to. Kunwari, dahil ito yung support, magbabay ako here, dito yung TP ko, because ito yung resistance, ito yung Mm-mm. previous low. So, let's see, kapag dito ako mag-aabang, ano yung mangyayari? I-play mo siya. So, kapag na-hit yung SL mo, okay, record mo kung anong nangyari doon. Masyadong tight yung SL ko? O ano ba yung nangyari? Did you check yung other indicator? Baka naman wala pa siya sa oversold or overbought. Ganyan. So, for this example, ayan, kung dito nag-place ng trade dyan, na-hit yung trade mo, hit na stop loss ka. So, for example, ito yung unang analysis mo. Di ba, wala tayong chinek na indicators dyan. Ang gagawin mo, click mo lang to, copy link, record mo, paste mo yung screenshot. So, you are backtesting your strategy. Mm-mm. Yung ginagawa ni Abdallah, pinakita mo. Mm-mm. So, ito Mm-mm. at least, meron kang um,
chance na makapag-aral, mag-practice ng trading, ng strategy mo na mag-work for you by, you know, doing backtest. Ito yung mano-mano. Kaya maganda yung EA. Kami kasi nababacktest namin with just one click yung strategy. So, ito yung manual Yung, backtesting. yung pa nga pala, speaking of EA, ano yun, binibenta nyo, ganun, o paano? Ah, Ini-install namin sa account po for free naman sa under ng team natin. So, yun yung account Talaga. namin, like sa BitFX PH. Kung ano yung account, Okay. kung ano yung ano namin, strat So, namin, yun yung, mm. pwede yung gamitin. So, yun din. So, kailangan may separate account para doon. Separate siya. Ibang strategy Ah, kasi mo. Kaya dapat nga, sir, for every strategy, iba-iba dapat. mm. Diversify mo. Like ako, meron akong pang EA, meron ako pang scalping, meron akong for classic account, cent account, meron akong copy trading, yung ako naman yung nangongopya, ganun. Iba-iba. Parang magandang buffer, yung EA. Maganda ba yung performance ng EA na Yung, ginagamit mo? yung amin po is 2 years na siya more than 2 years na siya sa Light Finance. Ah, pero, ano lang siya, 3 to 5%. But it's okay kasi ang ano namin doon is yung long-term goal. Mas malaki kaysa sa bank. 3 to 5% per annum. Month, month. Per month? Ba, malaki yun, ah. Yeah, ito po yung actual Uy, performance. parang nagka-drawdown, ah. Once na-hit yung aming 30% stop drawdown noong August. But overall profit pa rin po. So, Yan. yan. Ito kasi meron kaming nakaset na 30% drawdown. So, nung na-hit yan, talo na talaga. True loss yung paper loss. So, ito, drawdown lang siya. May open trades pa. Hindi pa siya totoong loss. Waiting for Pero, reversal. teka, kung nasa live finance to, ibig sabihin pwede na to i-copy trade, ano? So, hindi ko na kailangan ng another account. Pag nag-copy Ika-copy trade ka, ko na lang. automatic magkakaroon siya ng new account. Okay. Yeah. So, ito Hmm. naman yung classic. Ito, hindi na-hit yung, ano namin, hindi na-hit yung aming ah 30% drawdown. Tawag to? Hindi na-hit yung aming SL, kaya, mapapansin nyo dito, nagka-drawdown man, nagka-reversal uli. Oo, So, babawi siya. nakabawi siya. Yan. Drawdown, nag-end yung August ng 6.28% drawdown, pero na-TP hit siya nung September. And right now, may drawdown kaming 4.42. So, for EA trading, iba yung strategy dito. High risk siya. Hindi applicable yung risk 1 to 2% per trade. But yung strategy namin, na backtest namin to for more than 10 years. Alam ko 13 Ah, years naman to. Yes. So, malaki pala yung dito, no? Yung initial fund, yeah. Pag classic kasi, 3,000. opo, ang lot size kasi niyan for every $5,000, 0.01. Kaya pag malit yung fund mo, sa BitFX, dito ka lang. Cent account. Dito naman, minimum dito is, Yeah, ito yung actual risk. So, nakita mo, sir, kami, nga. nagdo-drawdown kami 30%. Ito yung lagi ko in-explain sa mga gustong magpa-install and mag-copy. Hindi natin alam kasi kung ano magiging takbo ng market. Kaya bago man, bago pa man mangyari itong sitwasyon nung August, nakaset na yung stop loss namin. Hanggang 30% lang kami mag-hold. And then, yan, ano na ulit siya. Reset na. Mhm. Mhm. Yun. Pero 2 years bago nangyari yung ganong scenario. Pero overall, Mhm. profit pa din naman po. Kasi yung Dito naman, ayun, minimum $25 lang. Maliit na. opo, Okay. ayun, Pero ito is, account to, cent account to lumalabas ba? ayun, Tama ba? opo. Malit lang yung kita niya Pero, po once. Kaya, pero ito, pwede nang i-copy through Light Finance. Iba pa yung ini-install. opo, pwede na to i-copy. Sa copy trading, merong commission lang per trade.
Per profit pala, per profit. Pag nagka-profit, may kaltas. Pag walang profit, walang kaltas. So ako, nakaka-copy din ako, kagaya dito. Copy ako sa kanya. Mm. Ayun. Okay. Kaya mas maganda pa rin matutunan yung manual trading. Kasi dito, kahit 1% per month, posible. Mm. Ayan. So, Mm. gets mo sir yung kapag yung purpose ng pag-journal. Mahihit mo Oo yung nga. goal mo. Oo. Malalaman mo, di mo na kailangan mag-overtrade. Sana nga Kailangan mo maging lang, disiplinado ako rin sa pag-i-input nito. oo. Either, Yan. yun na, subukan mo mag-backtest. Mm. Backtest is the key. Kung nakapanood ka ng training last week, di ba, tinuro kung paano mag-backtest. So, kung hindi ka Mm. naman naka-premium, ang mano-manong pag-backtest ng iyong strategy is ganito. I-atras mo yung chart mano-mano, ganyan. Isara mo yung mata mo. Parang, ganyan mo muna. Atras mo. Yung parang di mo nakikita yung nangyayari. Mm. Tapos, i-move mo siya slowly. Mano-mano. Gets mo, sir? Yeah. Oo. Mm. Tapos, kunwari, nakakita ka, uy, merong, crossover, may, kung ano man yung strategy mo, nag-practice ka ng support resistance, tapos nag-place ka ng trade mo, Mm. dyan ka nag-TP, dito yung SL mo, pinractice mo lang yan. So, tingnan mo kung ano nang mahihit. So, pag Okay. inusod mo, hindi siya na, almost na-hit siya. Ano kaya ang mangyayari? So, usod mo lang to. Ganun yung manual kapag hindi ka naka-premium. Kapag naka-premium ka, naka-cut mo siya. Ganun. Oo. Di mo makikita. Magkano na ba subscription ngayon dyan? Um, Kano ba yung subscription to? 1 year yung sinubscribe ko eh. Saan ba yun? Parang 6,000 1 year, sir. Okay. Eto. Okay. Oh, yan. 155 a year. Ayun, Ah, 49 155 per Ah, oo. year. Essential. Kapag gusto mo Okay. pero pwede mo i-try 30 days. 30 days free lang ganito. Kaya kung ako sa inyo, since nakasubscribe ka kay Economy, gamitin mo yung 30 days na free trial dito. Huwag mo lang kakalimutan i-off yung subscription. Tapos, subukan mo Kasi, mag-backtest. okay. Yeah, so subukan mo yung pag-apply ng mga tinuro na support na indicators, o kaya Okay. yung tinuro ni Abdallah. So, syempre, yung kay Abdallah, hindi mo siya mapapractice na i-trade on your own. Kasi, nag-aano si Abdallah, di ba? Nagla-live session siya ng 9:30 eh. So, paano mo Kaya gagawin nga. sa sarili? Kaya So, nga. kung gusto mo Limited. makuha yung strategy ni Abdallah, pwede kang mag-backtest. Yung tinuturo niya doon, bumalik Okay. ka lang sa time ng 9:30 Philippines time, di ko alam kung anong oras dyan. 5:30 yata dyan? Ilan ba? Anong oras? 4, 4:30. 4:30 kung 9:30 dyan. Ayun. So, Mm. babalik ka lang sa time ng US 30. Hanapin mo lang yung, tapos, ayan. Iusod mo lang yung chart. Doon ka lang magte-trade sa oras na yun. So, 5 minutes yung kanyang time frame. Nagbumabot. Ayun. May question kayo, sir? Dito. Medyo malinaw naman ba kung bakit natin kailangan tong gawin? Hindi, malinaw sa akin to ang siguro magiging, pero hindi nga siguro later on. Siguro paminsan-minsan yung message kita ko. Kasi itong Excel na to ang posibleng doon ako maging ano. Yung application ako siguro magkakaroon ng tanong at hindi dito sa ano ba tong kailangan natin gawin dito. Nagigets ko I-share yung ko. I-share ko yung link, sir. So, um, etong link na to, ma-view ko to. So,
record nyo, check ko. Okay. Para, yung project paano, natin. paano i-share mo itong link na ito? Dito ako magre-record Opo. ng Meron ko, ito ka. Ito kaya no, oo. sir. Yan. Oo. Ay, hindi ako makapag-chat. Teka lang. Hindi ako makapag-chat kasi sa main account ko unless i-chat niyo po ako. Okay. Nagka, Dito. ito, Try kita. account ng husband ko po to. Ang pinang-chat ko sa inyo. Ito na yung makikita ko na account nyo. Ito yung project nyo. Okay? Tinry kong mag-message sa'yo. Yun ba yan? Subukan mo lang once a day mag-record. Ito, sir, Okay. papakita ko lang yung sa isa kong student, si Sir Edwin. Nag-start siya sa 158. Yan. Pero sa cents siya, sa cents. Okay. Gulat ako. Kala ko, Cents. pinakalaki agad eh. Oh. Nung nag-usap kami, hindi pa rin niya alam yung growth plan. And then, na-realize niya, nasa cent account siya pero nagpo 0.02 siya. Maliit lang yung kita niya. Hmm. Sabi mo yung potential reward niya 4 cents kada trade, 5 cents. So, nung nagganto kami, session kami, sabi ko mag-record siya para makita namin kung anong nangyari. So, siya, nag-exit daw siya to avoid reversals, scalping with Abdallah. Na-record niya. Ito Nice. yung journal niya, Nice. own TA niya. So, Oo yan. nga. And then, ito naman, nung nag-start na kami, nag-chat siya sa akin. Na-hit na po niya yung ano niya, goal niya. Go. Nice. Pero, upon checking, nakita ko yung lot size naman niya. Ang laki din. Oo nga. No. Ang laki. Talaga So, naging tapos yan, parang revenge trading na yan. opo, tapos sa isang trade, sa isang setup, 3.5, 3.6. Oo So, nga. yan, No. ay, sorry, 3.6. Ang katumbas niyan, 0.06 sa classic. Oo. Percent, 6 is, yeah. Okay. Percent, yung 6 ay katumbas ng 0.06 sa standard or ECN. Ayun. Kaya at least, maganda nang nag-journal. Alam mo yun, nako-correct ano yung mistake, ano yung Okay. pwedeng iwasan. So, yun. And then, ngayon, hindi pa siya nagre-record ulit. Ayun. Ayun lang. So, thank you so much, sir, dahil Thank you ginugulat din. Thank you so much. ako. May Oo. question po Hindi, kasi sige lang. lang. Recorded naman to, di ba? Itong ano natin, session. Oo, Panoorin ko. Pwede kong panoorin ulit. Tapos, hmm, Opo. para balik-balikan ko rin yung ano natin. Ma-review ko ulit. Basta sir, ang assignment mo, marunong ka mag-compute ng SL pips. Depende sa pair. Iba-iba yung Kaya nga. pairs. Okay? And then, Kaya, alam mo pip value. And, kaya, ayun, magulo na talaga sir yung anak ko. Paakin mo. sige Salamat. lang. Sige lang. Sige, bye-bye. Thank you. Thank you. Welcome.